Okay, tatanungin. Hindi na natapos si Sir Logan na sasabihin niya na unahan sa ni Sir Kiefer. There. Saan niya? Ay kadaya, ayaw matanong? Natatawang sabi ni Sir Logan. Tanong ka agad? Papiliin mo muna ako kung truth or dare. Masyado kang gahaman sa tanong ha. Natawa naman ako sa sinabi niya. Oo nga naman. Sorry, excited lang. O siya, nakikita mo yung babaeng yon? Tanong niya. Black eye gusto mo? Masungit na sabi ni Sir Kiefer. Ito naman, ayaw ko mausap ng ibang babae. Pero yung nararamdaman mo sa kanya nakatago pa. May nagugustuhan na si Sir Kiefer? Pero kanino? Kailangan ko pa bang alamin yon? None of your business, Samantha. Sige na nga, kumuha ka na ng merienda natin doon. Utos niya kay Sir Kiefer. Mabilis naman itong tumayo at sinunod ang utos si Sir Logan. Kahit kailan talaga, mas pipiling itago ang nararamdaman. Bulong ni Sir Logan pero rinig naman namin yon. May natitipuhan na si Sir Kiefer? Kuryosong tanong ni bakla. Ewan ko pero parang gano'n na nga. Ewan daw pero parang gano'n na nga. Ang gulo talaga namang pinsan to eh. Hinintay pa namin si Sir Kiefer at bumalik na may dalang snacks namin. Hindi naman na sila nagsalita nang dumating si Sir Kiefer. Ipinaikutan ni Sir Kiefer ang bote at tumupat kay Danica ang uso, samantalang ang pete kay Leticia. Truth or dare? Tanong ni Leticia. Truth. Mabilis sa sagot ni Danica. May nagugustuhan ka ba sa office kahit sa labas ng department natin? Basta nasa loob ng kumpanya ni Sir Kiefer. Pagpapaliwanag pa niya. Grabe ka sa tanungan ah. Natatawang sabi ni Danica. Ano na? Naghihintay kami oh. Saad naman ni Leticia. Si Antonio. Nahihiyang sagot ni Danica. Si Antonio? Yung taga-Human Resource Department? Tanong naman ni Leticia. Tanging sagot niya. Hala ka te, wala namang masama. Gwapa naman siya kaya mabait pero si Samantha ang gusto nun eh. Tinignan naman ako ni Leticia. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Pansin ko naman ang pagyuko ni Danica. Sinong Antonio? Sabay na tanong ni Sir Kiefer at Sir Logan. Sabay sila nagkatinginan din sa isa't isa. Yung sa Human Resource Department nga po, sir. Paano mo nasabing kay Samantha siya may gusto? Curious na tanong ni Sir Kiefer. Ano ba kayo? Tanong kayo ng tanong, hindi niya pa naman napapaikot yung bote. Laro pa ba yan? Singit ko sa kanilang lahat. Oo nga naman. Natatawa na rin sabi ni bakla. Pinaikot na ni Danica ang bote, tumapat kay Sir Kiefer ang pet, samantalang ang usay kay Sir Logan. Truth or dare? Tanong ni Sir Kiefer. Truth. Do you really like Samantha in a romantic way? Seryoso niyang tanong. Ano bang problema niyo? Parang ako lang tao nandito ah. Inis kong sabi sa kanila pero hindi nila ako pinansin. Diretso lang tingin ni Sir Kiefer kay Sir Logan. Masyado kang seryoso Kaz. Natatawang sabi ni Sir Logan. Pero walang nagsalita sa aming lahat. Tumikim naman si Sir Logan at seryoso ring tinignan si Sir Kiefer. I don't know if in a romantic way but I like her. Sagot niya. What? Kunot noong tanong ni Sir Kiefer. Isa lang ang tanong. Nakasagot na ako kaya tama na. Sabi niya kay Sir Kiefer. Ang saseryoso nyo. Sambit ni bakla. Pinaikot na ulit ang bote. Kay Sir Kiefer ang pet samantalang, what the hell? Nasa akin yung uso. Sa'yo ang korana ngayon, Samantha. Tatawa-tawang saad ni bakla. Bumuntong hininga pa si Sir Kiefer bago tumingin ng diretso sa akin. Now this is fire. Dinig kong sambit ni Sir Logan. Truth or dare? Tanong niya sa akin. Truth. Bumuntong hininga pa siya bago ulit nagsalita. Do you like someone? Utal-utal pa niyang tanong. Napatingin ako sa gawin ni Sir Logan dahil sa pagtikim niya. Wala ba naman? Sagot ko sa kanya. Tatango-tango naman siya sa narinig kong sagot saka pinaikot ulit yung bote. Tumapat naman kay bakla yung uso samantalang ang pet ay kay Danica. There! Sagot agad ni bakla kahit ay hindi pa siya tinatanong ni Danica. Ayusin mong iuutos mo ha? Natatawa niyang sambit. Okay, I dare to say hi to that girl. Turo niya sa babaeng nakabikini habang nakaupo sa tabi ng pool. What? Tanong naman ni bakla habang nakatingin doon sa babae. Gusto kong maging lalaki ngayon, total hindi ka naglalagay ng foundation. Nakapangsuot lalaki ka naman. Ayusin mong kilos mo. Gusto ko yung lalaking lalaki. Tatawa-tawang sabi ni Danica. This is interesting. I want to see that too. Ayoko nga. Reklamo ni Aldrin. Gawin mo na. Gusto ko ring makita. Saad ko. Sinamaan niya naman ako ng tingin. Oo nga. Gawin mo na. Sang-ayon naman ni Leticia. Pero hindi na niya natapos pang sasabihin niya.
No more buts. I want to see it too. Maotoridad na saan ni Sir Kiefer. Wala naman na nagawa si bakla kaya padabog siyang tumango. Naglakad na siya papunta doon pero bumalik din agad na tatlong hakbang pa lang siya palayo sa amin. Mga bakla, hindi ko yata kaya. Maarte niyang sabi. Natatawa talaga ako sa itsura niya. Kaya mo yan. Cheer namin sa kanya. Padabog ulit siyang umalis sa amin at naglakad papunta doon sa babae. Hindi naman kalayuan sa amin. Pinag-ring ni Leticia ang cellphone niya at mabilis namang kinuha ni bakla ang cellphone niya sa bulsa. Na makita niya kung sinong tumatawag, sinamaan niya ng tingin sa Leticia. Sinusubukan niyang maglakad na lalaki pero natatawa pa rin talaga ako. Umupo siya sa tabi ni ate girl. Hi, sweetie. Saad niya. Pwe, sweetie. Kahit ako natatawa sa tinig ng boses niya. Lalaki. Hi. Masayang bati naman sa kanya ng girl. Narinig namin na pinag-uusapan nila sa phone. Are you alone? Tanong ni bakla. Malakas na tawanan namin dahil sa tono talaga ng boses niya. Hindi ako sanay sa boses niya eh. Would you mind if I join you here? Tawang-tawa talaga ako. Aray ko, yung tiyan ko. Kahit na nga sa Sir Logan natatawa eh. Ngumingiti lang naman sa Sir Kiefer. Would you mind kung lagyan kita ng pasa? Nagulat kami sa sabi ng isang lalaking lumapit sa kanila. Patay. Girlfriend ko yan eh. Dagdag pa niya. Ano kasi eh. Hindi na alam ni bakla ang isasagot niya. Aambahan siya ng suntok ng lalaki pero tawang-tawa ako sa sinabi niya. Ay, Diyos ko po. Patawarin. Joke lang, Pogi. Ano ba? Bating ako. Bakla. Diyos ko. Tawanan naming lahat as in pati sa Sir Kiefer na poker face lang palagi. Ang mukha. Natawa rin. Nakakatawa talaga yung boses niya. Bumalik sa dati. Yung boses bakla. Hindi ko kaya. Grabe. Hindi makamove on sabi ni Leticia. Tawang-tawa pa rin siya. Halos hawakan na namin ang tiyan namin sa sakit ng tiyan namin kakatawa. Joke lang yun. This is just a dare. Ayun sila oh. Turo niya sa amin. Tinignan naman nila kami. Tumayo na si bakla at mabilis na tumakbo sa gawing iyon. Pwisit ka, Dani ka. Papatayin mo ko. Maarte niyang sabi. Ang cute mo, bakla. Tatawa-tawa pa rin sabi ni Leticia. Anong cute doon ay muntik na ako magkapasa. Mga gaga kayo. Che? Nagtawanan pa kaming lahat sa kanya. Natapos kami maglaro ng 11:00. Umakit na yung tatlo sa kwarto namin samantalang ako'y nagpaiwan muna sa pool. Ewan ko kung bumalik na rin yung dalawa sa room nila o hindi pa. Isinawsaw ko ang dalawa kong paa sa tubig. What are you doing here? Hindi ko na nilingon kung kaninang boses yun dahil boses pa lang naman kilala ko na. Nothing. Maikli kong sagot. Kita ko sa gilid ko ang pag-upo niya sa tabi ko at sinawsaw din ang paa sa tubig ng pool. Hindi ka pa inaantok? Hindi pa eh. Ikaw ba? Hindi pa rin. I don't know pero gusto ko yung ganitong usapan namin ni Sir. Walang boss sa tinig at walang empleyado. Parang pantay lang ba ganun? About our last fight. Nilingon ko siya sa sinabi niya at diretso naman ang tingin niya sa pool. Hindi naman ako nagsalita, tumingin na rin sa pool. I'm sorry. Saad niya. Hindi ko lang nakontrol yung galit ko kaya pati ikaw nasigawan ko. Pasensya na rin po kayo, sir. No, it's my fault. Kalma mo akong kinausap pero hindi ko nakontrol yung galit ko. I am really sorry. Sincero niyang sabi. Okay lang po, sir. Sanayan lang. Tawa kong sabi. Kita ko naman ang pagsulap niya sa akin at panilik din agad ang tingin sa harap. Sanay na ba? Pero sir, ganun ba talaga ang ugali mo? Tanong ko sa kanya. Tinignan ko siya at sinulubong niya ang tingin ko. Umiwas naman agad ako sa kanya. Pasensya na. What do you mean? Yung pagiging masungit at mailap? Sagot ko. Well, masayahin ako before. May babae nagpapasaya sa akin pero nagbago ang lahat nung mawala siya. Nilingon ko siya pero diretso pa rin ang tingin niya. You mean, your first love? Tumango naman siya. 10 years old ako nun samantalang siya 6 years old. Lagi kami magkakasama sa bahay ni Lolo. Araw-araw kami masaya naglalaro. Masaya na ako na siya lang kalaro ko kahit na gustong sumali sa amin ni Logan. Hindi ako pumapayag kasi gusto ko siyang saluhin. Hilaw siyang napatawa. Talagang hindi ako maalis sa bahay nila Lolo kahit na kinukuha ko ni Mommy. Ayaw ko siyang iwan. Kapag nasa maganda akong mood, tatlo kami ni Logan naglalaro. Tinitigan ko siya habang nagkukwento. Kahit na hindi siya nakatingin sa akin pero parang pansin ko ang pagkislap ng mga mata niya. Interesado siya sa kinukwento niya. Napangiti naman ako dahil nagsasabi siya sa akin tungkol sa nakaraan niya. Bakit doon siya nakatira sa lolo mo? Kuryoso kong tanong. Tumingin naman siya sa akin at kumiti. Hindi ko rin alam. Basta alam ko ilang linggo akong dumating sa bahay ni lolo nang dumating din siya. Nung unang sungit niya sa akin pero dahil gusto ko siyang makalaro, kinukulit ko siya araw-araw.
Ginagawa ko yung best ko para mapangiti ko siya. Hanggang sa isang araw habang palihim ko siyang tinitingnan, tinawag niya ako. Akala ko nakatago na ako maigi pero nakita pa rin pala niya ako. Inaya niya ako maglaro at halos hindi matanggal ang ngiti ko sa buong araw na yun dahil sa wakas napansin niya rin ako. Nakinig lang ako sa kwento niya. Walang makakapantay sa siyang ibinibigay niya sa akin. Bakasyon kasi nun kaya nandun ako kay lolo at ganun din siya. Anong tawag niya sa lolo mo kung nandun din siya? Curious kong tanong sa kanya. Dahil baka mamaya na in love siya sa pinsan niya, edi family stroke pa sila. Lolo din. Kunot na ako siyang nilingon. Kung lolo ang tawag niya sa lolo mo, baka naman mamaya, pinsan mo pala yun. Sambit ko. Hindi mo ba natanong kung kaano-ano mo siya? Dagdag ko. Hindi eh. Wala kasi din yung parents niya na lagi namin kasama sa lolo. Hindi naman sinasabi ni lolo kung magkaano-ano kami. Pero wala ako naramdaman kahit na family feel ba sa kanya. Eh hindi ka naman sigurado eh. Baka mamaya pinsan mo pala yun. Kaya nandun. Sambit ko. Ewan ko. Sige ituloy mo. Ang alin? Tanong niya. Yung kwento mo. Slow din to eh. Buong bakasyon magkakasama kami. Nung unang dalawa naman talaga kami. Dahil gusto ko may makakwentuhan ako tungkol sa kanya kaya gabi-gabi, nagkukwento ko kay Logan through phone. Tuwang-tuwa din siya kaya ayun. Nagpatid siya sa mga magulang niya kung nasan ako. Lolo mo sa father side yung lolo mo? Tanong ko. No, lolo ko yun sa mother side. So nagpunta dun si Sir Logan kahit na ikaw lang kamag-anak niya doon? Wala na naman kasing iba-iba pa eh. Okay, continue. Saad ko. Nung dumating si Logan, hindi man lang siya nahirapang paamuhin si Natasha. Hindi katulad ko. Minsan nga dati iniisip ko na baka may gusto siya kay Logan kaya ganun kabilis. Kapag ayaw ko baka laro si Logan, nagagalit siya sa akin dahil dapat daw kaming tatlo. Hilaw siyang napatawa. Nakakatampo nung una pero sinusuyo niya ako at pinapaliwanagan hanggang sa masaya akong pumapayag na makalaro na lang namin si Logan. Alam kong bata pa ako para maramdaman ang pagmamahal pero alam kong ganun din ang pakiramdam na ma-in love. Halos makipagsuntukan ako nun kay Logan kapag gusto niyang umamin na may crush siya kay Natasha. So iisa lang ang first love niyo? Tinignan ko siya, tumingin din siya sa akin saka ngumiti. Ganun na nga. Pero nagbago ang lahat ng para magkagulo sa bahay ni Lolo. Nag-away ang parents ko at ang parents niya sa hindi ko malamang dahilan. Hinanap ng mata ko nun si Natasha pero hindi ko siya makita. Kaya pinuntahan ko siya sa garden kung saan madalas siya naglalaro. At dun ko nga siya nakita. Tahimik lang siya habang yakap-yakap ang teddy bear niya. Na makita niya ako pilit siyang umingiti pero hindi pa rin may tatago na mata niya ang lungkot na nararamdaman niya. Nakagayak siya noon, nakamagandang damit at nakasapatos. Na makita kong ayos niyang yon parang may ideya na ako. Nilapitan ko siya. Pagkalapit ko kahit di pa ako nagtatanong nasagot niya na. Sabi niya aalis na raw sila dahil parang ayaw daw sa kanya ni mommy. Naramdaman ko yung parang gumuhit na sakit sa dibdib ko. Iniisip ko pa lang na hindi na kayo magkikita nalulungkot na ako. Hindi pa lang kami nakakapag-usap ng maayos nang tawagan siya ng mommy niya. Bago niya ako tinalikuran, binigay ko sa kanya yung kwintas na matagal ko lang gustong ibigay sa kanya. Couple kami noon pero hindi ko na napigilan ang luha ko nung umalis na sila. Pinipigilan sila ni Lolo pero ayaw talaga ng mommy. Nag-aaway talaga sila. Nakatitig ako sa kanya at kita kong pagtakas ng luha mula sa magaganda niyang mga mata. Hinawakan kong pisngi at tinarap ko sa akin at pinunasan ng mga iyon. Kung kayo talagang pagtatagpuin ka ng tadhana, nakangiti kong sabi sa kanya. Ewan ko pero parang nakakaramdam din ako ng kirot dito sa dibdib ko eh. Kaya siguro hanggang ngayon wala pa rin siyang girlfriend dahil sa great love niya. I tried to find her pero wala nangyari. Hanggang sa mabalitaan ko kay Lolo na matay sila ng family niya dahil sa car accident. Halos gumuho ang mundo ko nun sa balitang yun. Pero wala na ako magawa. She's gone. Hindi man ako nakapunta sa burol nilang pamilya dahil kay mommy. Hindi ko alam kung anong away ang meron sila. Pero nasan kong luha niya ulit at kinitian siya. Maybe God has a plan for you. Hindi man na kayo ulit magkikita, alam kong alam niya kung gaano mo siya kamahal. Umiwas siya ng tingin sa akin. Kaya ba takot kang magmahal ngayon? Tanong ko sa kanya. Hindi sa ganun. Nag-focus kasi muna ako sa kumpanya ko. Eh kung hindi naman pala sa ganun, bakit di mo subukang magmahal ulit? Tumingin ako sa kanya at ganun din siya. Kung liligawan kita, papayag ka ba? Ewan ko pero parang napako ng tingin ko sa kanya. Kinurap ko ay hindi ko magawa. Matagal kaming nakatitigan at sa mga oras na ito, kita ko ang seryoso niyang mukha. Mga mata niyang parang nangungusap. Napatikim ako at umiwas ang tingin sa kanya. Nice joke, sir. Pilit kong tawa sa kanya. Never mind. Isipin mo wala ka narinig na tanong ko kung ngayon ganung gabi. Tinignan ko siya nang tumayo siya. Let's go. Alauna na. Sambit niya.
Ano na, sir? Seryoso? Ganun kami katagal na nag-usap at tinabutan na ng madaling araw? Tara na. Tinulungan niya naman akong tumayo at sabay na kaming umakyat sa taas. Inihatid niya na ako sa room namin. Ikaw, sir? Tanong ko sa kanya. Dito lang ako sa kabila. Turo niya sa room na katabi namin. Sige po, sir. Good night. It's nice to talk with you. Me too, Samantha. Good night. Pumasok na akong room namin at wala ng tao sa sala. Malamang nasa kwarto na sila. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto dahil baka natutulog na sila. Pagpasok ko, kita ko yung tatlong nakadapa sa kama namin ni Danica at naglalaro ng Uno. Gising pa kayo? Tanong ko sa kanila. Oo. Lumapit ako at umupo sa kama. Nagsiupo na rin silang tatlo. Kwento ka naman. Sambit sa akin ni Leticia. Anong ikukwento ko? Pinabawa ka namin ni Danica para sana iyain ka dito pero hindi ka na raw niyan inabala dahil parang seryoso kayo nag-uusap ni Sir Kiefer. Ano ba nangyari? Lumapit pa silang tatlo sa akin. Wala naman. Sagot ko. Hoy, ikaw bakla ha, wag mo akong piniloloko. 2 oras kayo nag-usap tapos wala lang? Ano yun? Naupo lang kayo sa tabi ng pool? Tanong ni bakla. Wala naman kami masyado na pag-usapan ni Sir saka medyo personal niyang buhay kasi yun so nakakahiya namang ikwento ko rin sa iba, hindi ba? Ay kadaya, paano personal na buhay ba? Si Danica. Tungkol sa unang babaeng minahal niya. Totoo? Kinuwento niya sa'yo? Curious na tanong ni Leticia. Tingin ko minahal niya talaga ng sobra si girl kaya ganun yun ngayon. Ano raw dahilan ng breakup nila? Kinunutan ko si bakla sa tanong niya. Walang sila, no? Sigaw ko sa kanya. Wag kang manigaw. Kung walang sila, bakit nasaktan ng sobra si Sir? Basta, bata pa kasi siya noon. Sa dami ng kinuwento niya, wala na akong matandaan. Basta ang tumatak sa akin yung babaeng yun ang una niyang minahal. Matulog na tayo. Hinila ko na yung kumot ko, tumiga na sa gilid. Kadaya mo naman. Share ka naman. Uy, huwag mo kaming tulugan. Niyugig pa ako ni bakla pero hindi ko na pinansin. Grabe ang kadamutan ng babaeng to. Gustong gusto niya talagang suluhin si Sir Naramdaman ko naman ang pagtaas ng kama. Hudyat na nabawasan ng bigat. Siguro umalis na yung dalawa at nagpunta na ng kama nila. Inisip ko yung pinag-usapan namin ni Sir lalo pa yung huling niyang tanong. Seriously? Ako? Liligawan niya? Patawa naman yun Pero sa tuwing naalala ko yung kisap ng mga mata niya sa tanong niya, ba't ba iniisip ko pa yun? Sinabi na ngang nevermind, diba? Kaya wag nang iisipin. Matulog ka na lang, mas maganda pa. Good morning, sunshine. Nagising ako sa malakas sa sigaw ni bakla. Kiaga-aga pa Hinila ko ulit yung kumot at tinaob ko sa mukha ko. Hoy Samantha, bumangon ka na dyan. Tanghali na Sambit niya. Mamaya lang. Paus ko pang sabi. Ay ine-enjoy niya pa yung kama porket aalis na mamaya Tinanggal ko ang pagkakataklob ng kumot sa mukha ko. Anong oras para tayo aalis? Tanong ko sa kanya. After lunch pa naman. Napatango naman ako sa kabumangon ng kama ko. Nagtungo ako ng CR at naligo. Paglabas ko ng banyo si bakla lang nabutan ko sa kwarto namin. Nasa na yung dalawa? Nasa salas na. Hindi naman na ako sumagot sa lumabas ng kwarto namin. Naabutan ko yung dalawang nagkakape. Coffee, you want? Alok sa akin ni Danica. Sagot ko. Tumayo naman siya. Maupo ka na dyan at ipagtitimpla kita. Mabilis ko naman siyang pinigilan sa gagawin niya. Ako na, nakakahiya. Saad ko. Ako na, bakla. Total tayong dalawa na lang hindi nagkakape. Singit ni bakla. Hindi naman na ako mimik dahil nagtungo na siya ng kusina. Umupo na ako sa tabi nilang dalawa. Itinoon ko na lang din ang atensyon ko sa TV. Ito na. Inabot ko naman na yung kapeng bigay ni bakla. Salamat. You're welcome. Sumimsim na ako sa kapeng tinimpla ni bakla sa kananguhan ng bread. Mga tahimik at tutok na tutok sila sa TV. Naagaw na lang atensyon ko na may kumatok sa pintuan namin. Ako na. Saad ko sa kanila at nagtungo ng pintuan. Pagkabukas ko na yun, inilawa ng isang tingin ko ay staff nila dito base sa uniform na rin. May kailangan ka? Tanong ko sa kanya. Ma'am, breakfast na raw po. Pinapatid ni Sir Logan at Sir Kiefer. Niluwagan ko naman ang pagkakabukas ng pinto at nakita kong food cart sa tabi niya. Nasaan pala sila? Tanong ko sa kanya. Si Sir Logan po may gagawin. Si Sir Kiefer po umalis din. Napatango na lang ako sa kanya at pinapasok na siya sa loob. Umorder kayong food? Takang tanong ni Leticia. Hindi, pinapahati daw ng dalawa. Sagot ko. Tinulungan ko naman si Kuya sa paglalagay ng mga pagkain sa mesa namin dito. Ang sweet din naman talaga ng dalawang yun, no? Believe na rin ako sa iyo, Samantha. Saan ni bakla?
Anong connect nun? Wala lang. Minsan kasi matuto ka makiramdam sa mga taong nasa paligid mo. Tinaasan ko siya ng kili at nagtatanong sa pamamagitan ng mata ko kung anong ibig niyang sabihin. Wala. Slow. Pagkatapos ibeba na kuya ang lahat ng pagkain, nagpaalam na rin lumabas. Kumain na rin kaming 4. Pahindag na lang din tayo tapos gora na. Biglang sambit ni bakla habang nakain kami. Bakit naman? Tanong Leticia. Aba, Leticia, free na nga tayo dito sa lahat. Abusuin mo ba? Nakakaya na kay Sir Logan, no? Tapos naka-VIP room pa tayo. Dinig pa natin si Sir Kiefer. He is right anyway, Leticia. Naisip ko rin yan. Tsaka wala naman na tayong gagawin dito kaya para saan pa para patapusin natin ang lunch. Kapag after lunch pa tayo, baka hatiran na naman tayo dito ni Sir Logan. Nakakahiya na. Sang-ayon ko sa sinabi ni bakla. Sa bagay, sagot niya na rin. Pinagpatuloy na namin ang pagkain namin at after that, naglinis na rin kami sa buong kwarto para hindi na rin nakakahiyang iwan namin. Natapos kami maglinis around 11 dahil sa sobrang laki rin naman ng kwarto na binigay sa amin eh. Nagsipagayak na kami at sinarado ang lahat ng kwarto namin. Hays, feeling ko mamimiss ko dito. Madramang saad ni Aldrin. Pwede pa namang bumalik. Sambit ni Leticia. Ay gaga, kamahal-mahal nga eh. Eh di pag-ipunan natin hindi ba? Bumaba na kami at diretso na ng front desk. Miss, yung susi sa VIP room. Agaw atensyon ko sa babaeng naka-assign sa front desk. Paki-log out na lang po ng name dito, ma'am. Thank you po. Nakangiti niyang sambit. Nag-log out naman na kaming lahat. O paano yan? Kita-kisa lang tayo bukas. Saan ni bakla? Nagpaalam naman na kaming lahat sa isa't isa dahil magkakaiba naman kami ng sasakyan. Talibay-iba din naman yung lugar na uuwian namin. Maaga ako nagising as usual dahil Lunes ngayon. Nagluto na ako ng pang-agahan kong bacon and egg. Pagkatapos ko magayak, pumasok na rin ako sa kumpanya ni Sir. Papasok na ako ng building na makita ko sa Sir Logan. Sir Logan! Sigaw ko na siyang dahilan ng pagtingin sa akin ng mga ibang empleyado. Nagpisa na lang ako sa kanila dahil sa hiya. Hindi nagkagusto kay Sir Kiefer kasi kay Sir Logan siya nagkagusto. Nilingon ko yung babaeng nagsabi nun, pero naglakad na ng mabilis palayo. Hey, Samantha! Sambit ni Sir Logan. Ngalitian ko naman siya. Pupunta kayo kay Sir Kiefer? Tanong ko sa kanya. Oo, may sasabihin lang ako. Tinanguan ko naman siya sa kapilit na sinasabay ng lakad niya. Salamat nga po pala sa kahapon, sir. Hindi na kami nakapagpaalam kasi wala na po kayo. Oo nga pala, ang aga nyo namang umalis kahapon. Kala pa naman namin ni Kiefer, maabutan pa namin kayo para sa lunch. Nilingon ko sa sinabi niya. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? May ginawa lang kasi kami ni Kiefer kahapon. Maaga kaming umalis para matapos namin before lunch. Ang sabi niyo kasi after lunch kayo aalis, kaso pagdating namin ni Kiefer wala na raw kayo. Nag-log out na rin kayo alaw 11. 12 kami nakarating sa hotel. Napahawak naman ako sa bato ko sa sinabi niya. Nakakahiya naman. Pasensya na kayo sir ha, akala kasi namin di na kayo babalik. Nahihiya na ho kaming magstay doon. Libre na nga kami lahat, abusuin pa ba namin yun? Iniisip lang namin na kung after lunch pa kami mag-i-stay doon. Libre na nga kami lahat. Tapos, pagkain namin ng lunch, hindi ba? Napatawa naman siya sa sinabi ko. Ano ba kayo? Okay lang naman eh. Nakarating kami sa harap ng office sir kaya binuksan ko na iyon. Wala pa pala siya. Sambit niya nang maabutan naming walang tao dito sa office si Sir Kiefer. Tsaka sir, gusto nyo? Ipapakuha ko po kayo. It's a good idea. Can I? Ngilitian ko naman siya at tumango. Ibinaba ko na muna ang bag ko sa mesa ko saka lumabas ng office. Samantha! Nilingon ko yung nagtawag sa akin. Oh Chris, ngayon lang kita nakita ulit ah. Saad ko sa kanya habang nagtitimplahan siya ah. Dinalawa ko na para saktong dating ni Sir Kiefer. Oo nga eh, naging busy na rin kasi. Oo nga pala, buti nakita kita ngayon. Last day na kasi ng OJT ko. Ganon? Pasensya ka na ha, hindi kita nakakamusta. Ano ka ba? Okay lang. Alam ko namang busy ka talaga. So, kamusta ang trabaho mo dito? Tanong ko sa kanya. Ayun, okay lang naman. Ang hirap talaga kumuha ng accounting course lalo pa kung mahina ka sa math pero okay na rin. Sabi nga nila kung gusto mo talaga isang bagay, hindi ka susuko kahit na yun ang pinakaayaw mo sa lahat ng subject. Math ang pinakaayaw ko pero nag-accounting ako. Ang lakas din ng loob ko, no? Natatawa niyang sabi. Kung yan naman talaga ang pangarap mo Walang masama doon at least ngayon natutupad mo na. Ngumiti naman siya. Salamat nga pala sa pagturo mo sa akin nun ha. Ako'y mas matanda pero ako pa nagpapaturo. Nahihiya niyang sabi. Okay lang naman. O siya sige na. Hahatid ko lang siya anin at baka nandun na si Sir Kiefer Sige, see you when I see you around. Kumaway na lamang siya.
Tumalikod na rin ako at pumasok na ng office si Sir. Pagdating ko ay sakto nandun na rin si Sir kasama si Sir Logan. Tsaa muna kayo, Sir. Sabat ko habang nag-uusap pa sila. Niligay ko na sa magkabilang gilid nila ang tsaa nila, saka umupo sa pesto ko. So, ano sa tingin mo? Dinig kong sabi ni Sir Logan. Kita ko naman ang paghilot ni Sir Kiefer sa sentido niya. Bakit ba hindi na lang siya magstay abroad para hindi na niya ako pinapakailaman sa buhay ko rito? Hindi na ako bata para kontrolin niya. Tapos ngayon, gusto niya akong i-engage sa hindi ko kilala? Damn it! Engage? I-engage na si Sir Kiefer? Kanino? Hindi ko maiwasang hindi makinig sa pinag-uusapan nila. Uuwi na siya bukas. Malamang mga ilang araw lang na stay niya dito at baka ipakilala na rin siya sa'yo na future fiancé mo. Hindi ko mapigilang hindi siya titigan sa reaksyon ng mukha niya. Mariin siyang napapikit at sinandalang ulo sa may sofa. Papayag ka ba? Tanong pa ni Sir Logan. Of course not, pero bahala na kung ano mangyayari. Sagot niya. Sige na, mauna na ako. Yun lang ay pinunta ko dito. Tumayo na si Sir Logan. Pretty, mauna na ako. Halos nagulat pa ako sa sinabing yun ni Sir Logan. Okay. Sige po, sir. Salamat po ulit. Ngumiti lang siya at saka tumalikod. Ibinili ko naman kay Sir Kiefer ang paningin ko. Nakapikit pa rin siya at nakasandal ang ulo sa may sofa. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya dahil parang kinokontrol pa rin siya ng mami niya kahit sa personal niyang buhay. Nagtrabaho lang ako na nagtrabaho ngayong araw habang si Sir Kiefer naman, busy rin sa gawain niya. Minsan lumalabas pa siya ng opisina tapos babalik after 30 minutes. Inuutusan niya rin ako minsan. Habang naglalakad ako papunta kay Mrs. Cantos. Para ihatid ang ilang mga papeles na mabasa kong parang parihim niyang pinapaimbestigahan ang mga nasa delivery section. Ito ba yung sinasabi ni Mrs. Cantos na may nagdanakaw ng pera ng kumpanya ni Sir Kiefer? Iniabot na kay Mrs. Cantos yung mga papel. Mrs. Cantos, tungkol po sa laman ng mga papel na yan, pinapaimbestigahan ni Sir Kiefer ang nasa delivery section ng kumpanya niya? Tanong ko habang nakatingin sa mga kaaabot kong mga papel sa kanya. Ito ba? Oo. Huwag kang maingay para hindi malaman ng mga nagtatrabaho dito. Dahil sekreto lamang ito. May mga kamag-anak kasi sila dito. Napatango naman ako. Pagkatapos kong ihatid lahat ng mga papel ay bumalik din ako agad sa opisina. Lumipas ang araw na yon na halos hindi na kami nag-usap ni Sir Kiefer. Pauwi na kung bakit na may makita akong isang Ginoo na nagbibigay ng pagkain sa mga batang kalye. Napangiti naman ako sa kabutihang loob niya. Lumapit ako sa peso nila. Salamat po, kuya. Masayang saad ng mga bata. Pila-pila kasi sila tapos nagbibigay ng pagkain si Manong. Pagkatapos ng bigyan, lahat umuupo sa gilid ng mga bata. Saka masayang kumakain ang bigay ni Manong. Ang bait na naman po. Sabat ko na nakatingin na lang siya sa mga bata. Madalas niyo po bang ginagawa ito? Tanong ko sa kanya. Hindi naman. Kapag may pera ako, binibili ko ng pagkain para sa kanila. Bakit hindi na lang po pera? Takang tanong ko. Ngumiti naman siya. Kapag pera kasi ibibigay ko, iipunin lang nila yon hanggang sa makakuha na lang sila ng kanila ng iba mga bata. At least kapag pagkain na bibigay ko, sigurado akong sila nakinabang at nabusog pa sila. Napatango naman ako sa kanya. Bilib din talaga ako sa kanya. Saludo po ako sa inyo. Nakangiti kong saad sa kanya. Pinanood ko ang mga batang masayang kumakain. 6 sila. 4 na lalaki at 2 babae. Ang babata pa nila para marasan nilang hagupit ng buhay. Siya nga po pala. Binuksan ko ang wallet ko at kumuha ko ng 1,000. Para saan ito? Takang tanong naman ni Manong. Para po sa susunod pong bibigyan niyo po sila ng pagkain. Hindi ko po sila malakas makita dito eh. Gusto ko po sana ibigay sa kanila pero gaya na lang po ng sinabi niyo, kapag pagkain na binibigay at least alam natin sila nakikinabang. Nginitian naman ako ni Manong. Mabait kang bata. O mga bata, nagbigay ng pera si ate pambili ng pagkain niyo para bukas. Anong sasabihin ninyo? Kinausap niya ang mga batang kumakain. Maraming salamat po. Sabay-sabay nilang sabi. Sa munting bagay lang masaya na para sa kanila. Hindi niyo po alam kung gaano sa amin kahalaga yan ate. At least bukas alam po namin may lalaman lang sa sikmura namin. Na kumakalam. Saad nang sa tingin ko ay pinakamatanda sa kanila. Nakaramdam naman ako ng awa at lungkot para sa kanila. Bakit nga ba ang unfair ng mundo? May mga taong gasta ng pera nila kahit na hindi naman nila kailangan ng bagay na yun. Samantalang sila iniisip pa nilang ilalaman sa kumakalam nilang sikmura. Walang anuman. Samantha nga po pala. Pakilala ko kay Manong. Menard. Menard ang pangalan ko. Nice to meet you po. Saad ko saka nagpaalam.
Ano ang gagawin ni Kiefer ngayong pinagkasundo siya sa isang babae na hindi niya mahal? Sino kaya ang babaeng ipapakasal kay Kiefer? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.